Good evening everyone. So, I'm Auxiliary Galaro from Batch 4. So, yung topic po natin today ay tungkol sa bakit maraming politicians ay corrupt or inherited corruption. So, yung scripture po na ipinabay ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa Romans 5 verse 12. So, basahin po natin yung concept ng inherited corruption. Inherited corruption, also known as original pollution, refers to the sinful nature we all receive from Adam. We are not sinners because we sin because we are sinners by nature. This means we totally lack spiritual good before God. We are totally unable to do spiritual good apart from grace. Our thoughts, desires, and actions are naturally bent away from God. We are spiritually dead until He make us alive. So, dito po, ipinapaintindi po sa atin na hindi po tayo makasalanan dahil tayo ay gumagawa ng mga kasalanan, kundi tayo ay makasalanan dahil tayo ay nagmula sa taong makasalanan talaga. So, sabi nga dito, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners by nature. So, by nature na po talaga, parang nasa dugo talaga ng tao yung pagkakawa ng kasalanan. Pero not until ang Panginoong Diyos ay ibinigay niya ang kanya kaisa-isang anak upang maligtas tayo at muli tayong makita ng Panginoon ng hindi makasalanan, of course. At gayon pa man, sa ganung bagay pa lang ay dapat ikabibless na natin. Sabi ito sa teachings, the greatest problem of humanity is sin. The greatest solution to the problem is Christ, and the greatest act you do is proclaim Christ. So dito, kaya nga sabi dito, bakit corrupt, malakas na corrupt ang mga politicians dahil una pa lang po, kaya tayo binigyan ng Panginoon ng kaisa-isang regalo, which is yung freedom or free will, dahil gusto ng Panginoon Diyos na makita kung paano tayo magdesisyon on our own, kung paano natin mapapakita ang pagiging Kristiyano natin, pagkakaroon natin ng tiwala sa Kanya by doing it on our own. So, dito po, nagre-reflect po lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay natin sa Panginoon Diyos. Like, for example, gumagawa ka ng kasalanan, at ito ay nagre-reflect sa pagmamahal mo sa Panginoon. Pag ikaw ba yung gumagawa ng kasalanan, nagiging ibig sabihin ba is mahal mo ang Panginoon Diyos? Siyempre hindi, diba? So, it means na tayo ay sumusaway sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. It means na ginagawa natin yung salungat na bagay na ikaka-hurt ng Panginoon Diyos para sa atin. At applications here are the surrender your life to Christ, believe in the triumph of Christ, and participate in the work of Christ. So dito, palagi tayo napaalalahanan na lahat ng bagay ay malusolusyonan natin gamit ang pangalan ng Panginoon Diyos, at of course, ang pag-serve natin sa Kanya ng tama at talaga namang sumusunod tayo sa kagustuhan niya. So, lahat ng bagay po ay nagmula sa Panginoon na dapat natin sundin at wala na tayong dapat talikuran pa, kundi tuloy-tuloy lang ang lahat patungo sa Panginoon. That's all. Thank you so much.